So, yun, good morning. Meron na naman tayong i-share sa YouTube channel natin. So, sa nakikita nyo, meron tayong bagong deliver na in-order natin sa Lazada. So, marami akong in-order nito. Pwede natin magamit sa motor natin. So, meron kasi nga nag-post tapos na gumamit na rin ito ng ito ang tawag dito ay touch switch. So yung iba tinatawag na touch relay. So depende kasi sa nila, sa tawag nila. Pero ito ginagamit ito dun sa mga natin. May nag-post kasi nito na yung motor meron siyang button pero invisible. So ito ginamit ko na rin naman to sa sa motor ko dati. Pero hindi ko ni-reveal kung ano yung item na ginamit ko. So dito pakikita natin yung ginamit ko na item. So ito yung item na ginamit natin. So ang tawag natin dito is touch switch nga. So yung tawag natin dito kasi ito dalawang klase ito. Yung isa yung nag-i-stay, tapos yung isa yung ano lang siya. Pag pinush mo, pag naka-touch kang ganyan, mayroong magbabago siya ng state. Tapos pag tinanggal mo yung daliri mo, magbabago ulit, babalik siya sa normal state niya. So yung isa naman, yung sinasabi ko, yung naglalatch siya. So pag tinouch mo siya isang beses, naka on state siya, tapos pag tinouch mo ulit siya, saka pa lang siya mag off state. So ito yung natin, yung itetest natin ngayon. So i-combine natin siya doon sa last video ko na gumamit ako ng relay module para sa mga accessories natin like Corsa horn, tapos yung underneath, tapos yung mini driving light. So before natin siya ikabit, i-try muna natin, i-simulate natin actual dun sa using battery lang. Tapos meron tayong i-assume na parang sabihin natin, kasi gagamitin ko doon sa sa headlight. So headlight at saka sa mini driving light para sa passing sa passing niya, at saka doon sa on and off ng mini driving light. So hindi ko na pala kasi gamitin doon sa sa headlight kasi yung headlight ko siya gusto ko naka-steady na siya na nakabuhay, at saka yung kumbaga yung high and low na lang niya ang nababago. So gamitin na lang natin to doon sa mini driving light. Pero bago natin ikabit sa motor, i-simulate muna natin. Tingnan natin yung magiging yung kalalabasan niya pag ginamitan natin ito. So dati kasi nung ginamit ko ito doon sa mini driving light ko, hindi ko naipakita ko yung pinakang idea kung paano siya ginagamit. So ngayon ipakita natin kung paano siya ginagamit, at para matulungan na rin natin yung yung ibang nagtatanong paano ba yan, paano ba ginagamit yan, paano yung installation yan, tapos saan ba nakakabili. So nabibili ito sa Lazada o kaya sa Shopee. So ang kunan lang natin, wait lang, buksan natin para makita natin mismo yung item. So yan, ito na yung item. Kumbaga nilabas natin doon sa lagayan niya. Ito yung item. So meron na siya yung kasamang pandikit. So kung gagamitin niyo sa motor, pwede mo gamitin yung kasama niyang pandikit para maidikit mo sa flaring. So wala ka nang bubutasin. Ito kasi yung kagandahan ng switch na to. Ang kagandahan sa switch na to, wala ka nang bubutasin sa motor mo. So yung mga taong ayaw magbutas, sa mga motorcycle owner dyan na ayaw na magbutas ng flarings nila para makapag-install lang ng switch. Kasi yung iba, ayaw talaga nagkakaroon ng butas-butas yung kanilang motor. So, ayaw na yung although maganda naman yung halo switch, pero ang downside kasi nun is pagka yun nga, nabubutas yung mga flarings natin. So, ito ang kagandahan nito, pagka itong ginamit natin na device, yan na switch. So, yan. Ito siya. Ito yung tsura niya. Hindi ka na magbubutas ng iyong flaring. So ikakabit mo lang siya, lalagyan mo lang ng wire, tapos ikakabit mo dun sa motor mo para gamitin mo siya as switch. So yun ang kagandahan nito. So ang maganda pa dito,
yun nga, subok na gumagana. Nasubukan ko na ito, almost ano na to, 6 months ko nang ginagamit ito dun sa motor ko. So gusto ko lang i-share yung yung aking karanasan dito na okay siya. Tapos share ko sa inyo yung idea kung paano ginagamit itong ganitong klase ng switch. So tara, set up natin. So ang una natin gagawin dito, hihinangan natin, lalagyan natin ng wire. So marami akong biniling ganito. Nasa 6 yata yun. Yung in-order ko nasa 6 siya. Tapos yung yung tatlo ito, tsaka yung dalawa pa, lalagyan natin ng wire para maipakita natin yung concept niya kung paano siya ginagamit. So sige, hinangan muna natin to. So yun, na natin. So ito yung ganitong klase na ng yung atin gagamitin natin. So ito kasi extra ko. So yan, na-set up na natin, lagyan na natin ng hinang. So yan, i-set up na rin natin yung yung switch natin. So ito yung switch natin, nalagyan natin ng ito yung pinakang trigger, yung pinakang kasi ina-out. So negative yung ina-out ng natin, ng switch natin. So yan, nakapasok na siya dun sa module. So yung input, yun na, pupapansin nyo. Yan, input, sa input siya pumunta. So itong isa, i-assume natin na ilaw. Ito yung sabi natin mini driving light. So yan. So yung siyempre yung negative niya, nakaano dun sa sabi natin body ground. Tapos yung natin, yung pinakang positive natin, siyempre papasok siya dun sa output ng relay natin. So yan. So sa normally, yan, close na. Sa normally open. Yan, normally open siya. So dalawa siya normally open. Doon siya pumasok. So yung isa naka-stay, magi-stay siya ng magi-stay siya naka-on. Tapos yung isa ay pagka yung pinindot mo lang yung switch, saka siya iilaw. So yan siya. So yun yung setup natin. So papansin nyo yung natin, yung switch natin may ilaw din siya. So pagka ganyan kulay blue, so pansin natin kulay blue. Yan, kulay blue. Kulay blue yung natin, ilaw natin, yung ilaw ng switch natin. So ito, dalawang option mo. Pwede mo butasan ng maliit yung yung play rings mo, talagang lalabas lang yung ilaw, or pwede rin namang talagang hindi mo talaga makita yung ilaw. So depende sa iyo kung gusto mo makita yung ilaw ng switch mo, para alam mo rin kung saan siya itatouch, tsaka kung alin yung tinatouch mo. So depende sa iyo, kasi pwede namang butasan mo siya ng konti yung play rings, tapos lagay mo ng takip ng, kumbaga ang ilalagay mo ay yung nail polish. Kasi sa akin dati ang nilagay ko nail polish. So inano ko siya, binutasan ko na maliit, tapos nilagyan ko nail polish yung butas. So parang hindi rin siya butas, pero yung ilaw tumatagos. So yung transparent na nail polish. So ganito nangyayari sa kanya. So ito kasi, ito yung yung pag tinouch mo, saka pa lang siya mabubuhay. So pansin nyo, yung in-assume natin na mini driving light. So pagka tinouch mo to, yan, nabubuhay siya. So pwede mo siyang gamitin as passing switch. Yan ganyan. Ganon nangyayari sa kanya, passing switch. Ngayon, kung gusto mo naman na buhay yung mini driving light mo, itong isa i-touch mo. So yan, nag-i-stay siya. On and off siya. On and off, stay, nag-i-stay. So pag tinouch mo ulit, mamatay. So yun yung natin, yung concept natin dun sa natin, sa touch switch na yan. So walang butas. So wala tayong makikitang switch, pero nabubuhay at napapatay natin yung mini driving light. So gamit yung natin, yung syempre yung relay module, tapos yun nga yung touch switch. So yun ang gagamitin natin para sa mini driving light natin. So ito pwede din gamitin to actually sa mga sa katulad sa horn. 'Di ba ang horn natin? Kung magdo-dual horn ka at tapos ayaw mong maglagay ng additional switch like yun nga yung halo switch, pwedeng ito ang gamitin mo. So ang gagawin mo diyan, ito yung gagamitin mo para sa interchange ng kung ang gagamitin mo ay yung chorus sa horn o yung regular horn. Ngayon, yun, nag-i-stay. Pag pinindot mo siya,
ang gagamitin mo, magagamit mo ay yung ano, yung Corsa horn. So pwede mo nang pindot-pindutin to. So depende sa diagram na gagawin mo. Pero yung mga interesadong magganyan tapos hindi masyadong maalam sa diagram kung paano siya gagawin. Pwede kayo magpakabit sa akin. So yun yung natin, may tutulong natin. Or pwede rin naman kayong mag-PM sa akin, bibigyan ko kayo ng diagram. Bibigyan ko ng diagram. Kung marunong naman kayo magbasa, sure naman ako na intindihan nyo yun kung paano siya ginagawa. So yun, doon ko kayo matutulungan kung paano siya gagawin. So yan, yan yung concept. So pagka na-install ko na doon sa motor ko, papakita ko kung paano siya nagfa-function ng actual. So yun ang kagandahan yan, wala tayong bubutasin, pero makokontrol natin yung mini driving light natin. So yun lang po. At so ito, dadagdag ko pala, bukod dun sa Corsa horn, bukod dun sa mini driving light, pwede mo rin siyang gamitin dun sa sa underneath lights mo. So just in case meron kang underneath lights, so i-assume mo yun na underneath lights, ganun din, pag tinatch mo, buhay yung underneath lights, tapos pag tinatch mo ulit, patay yung underneath lights. So ang kagandahan kasi nito talaga, kahit nasa 3mm yung kapal ng play rings mo, walang problema kasi ang range nito nasa 3 to 5 mm. So kunting lang lapit ng daliri mo, yan nadedetect niya. Hindi mo talaga siya totally tinatouch. Pagka dito yung naka-bear, yan kita nyo, yan nagbabago yung state niya, pero hindi nakalapat yung yung daliri ko. Yan focus ko lang hindi siya lumalapat, pero nagbabagong state niya. Yan. So ibig sabihin may space siya para ma-detect yung daliri mo. So pagka yung nalagay mo sa play rings, hindi ka problema na baka hindi to gumana. So makapal kasi yung niyan, siya, layo yung range niya, nadedetect na yung daliri. So pagka kasi nakalagay na yan sa play rings mo, mas ma-detect niya kasi syempre hawakan mo na yung Subok ko na rin yan kahit may guantes. So, kahit may guantes ka, may suot kang guantes, walang problema. Kasi ginamit ko rin to dun sa itong touch switch na to, ginamit ko rin dun sa sinasabi kong invisible switch sa ating sa fingerprint device natin ng motorcycle. So yun nga pala, kung sa mga gusto magpakabit dyan ng motorcycle fingerprint device, so nagkakabit po tayo nun. So di hamak na mas maraming features yung ating yung fingerprint device natin kumpara dun sa ibang nag-i-install. So yung meron na kasing meron na ring singit ko lang, meron na rin kasi tutorial kung paano ikabit. Pero yun, yung tutorial niya, doon kasi ako nag-umpisa, so yun ay applicable po sa mga automatic na motor. So, ang binabypass kasi nun ay yung push start. So ibig sabihin, pag hindi kayo nag-fingerprint, hindi mo magamit yung push start. So yun yung yun yung sa tutorial niya. Pero yung sa akin po, yung device na ini-install natin, i-promote ko lang. So ang yung device na fingerprint device natin, kahit dun sa mga motorsiklo na sa motorcycle na may kickstart, pwede siya kasi hindi mo talaga siya mapapaandar kahit gamit mo yung yung kickstart. So hindi kasi yung sa tutorial kasi na nilabas ng mga YouTuber na kasamahan natin, ang nilabas nila na yung tutorial, ang binabypass talaga yung push start. So paano yung natin, yung mga may kickstart, so mapapaandar pa rin talaga nila. So hindi mo naman siya pwedeng gamitin dun sa ibang area like yun dun sa kill switch, kasi pagka syempre pag natapos na yung time, 'di ba yung parang katulad dun sa mga two-way alarm,
Pagka natapos na yung kasi yung sa fingerprint, pag natapos na yung time, up to 30 seconds lang kasi yon. So pag yun yung pinakamatagal niya, yun dun sa tutorial na inano nila na inalagay, binidyo nila. So up to 30 seconds lang kasi yun yung pinakamatagal na time ng fingerprint. So pagka natapos yung 30 seconds, babalik sa normal state yung relay ng fingerprint device. So pagka natapos yun, so syempre kung gagamitin mo siya doon sa mga area like yung sa ibang yung para mamatay yung motor o kaya para mabuhay yung motor, hindi naman pwedeng tatakbo ka ng 30 seconds lang. So ibig sabihin dapat magi-stay siya. So yun. So yun sa ating device, nag-i-stay siya. So pwedeng gamitin mo siya kahit doon sa kahit doon sa mga may kickstart na motor. So ang bago nga pala doon sa natin, sa fingerprint motorcycle device natin, na 'yon. Meron na tayong kill switch na gamit ang remote. So gamit yung remote, mapapatay natin yung motor just in case na inagaw. Mapapatay mo yung natin, yung motor natin. So before kasi ang gamit natin doon sa fingerprint device natin, siya, parang lang, yung halo switch lang. So bukod dun sa halo switch ngayon, bukod sa halo switch na ilalagay natin, meron tayong feature na yung device na pagka yung nakalimutan mabilisan kang alis, hindi mo napindot yung hindi mo napindot yung kill switch. So pwede mong patayin yung motor gamit yung remote natin. So yun yung additional feature. So siningit ko lang po, promotion lang natin para ma-promote lang natin yung fingerprint device. So yun po, ito yung natin, yung concept natin para doon sa touch switch. Yan, touch switch yan. So para walang butas. So yun lang, siningit ko lang yung sa fingerprint device natin. I-promote lang natin syempre. So yan po. Sana to magkaroon kayo ng idea sa mga magustong sa mga gustong mag-install ng ganito. Tapos wala kayong idea sa diagram, pwede ko kayo matulungan. PM lang po kayo. So pero gagawa din po ako ng yung actual tutorial kung paano siya install. Ito kasi yung pinakang concept lang niya kung paano siya gagana. So yan. Ulit-ulitin lang natin. Yan. Di ba? Simple lang siya. So yung sa concept wala natin, ipakita din natin para natin. So yung yun nga, yung trigger ng natin, yung pinakang trigger ng switch natin, ito yung kulay black. Tapos syempre yung switch kasi natin may kailangan supply ng negative. So yung negative, itong kulay green. Ayan, yung kulay green, punta sila pares doon sa touch switch. Tapos yung syempre yung red, yan yung red, galing yan sa supply ng battery. So direct yan sa battery. Ito yun. Ito yung supply galing sa battery, positive yan, para ma-supply natin ng power itong touch switch natin. So syempre yung positive naka-connect siya dun sa common ng relay. Yan, naka-connect siya dun sa common ng relay. Yan, para sila may common, nakalagay sa common yung positive. Tapos yung syempre yung normally open, yun na yung pupunta dun sa ilaw natin. Yan, kung mini driving light man yan o kaya ginamit nyo dun sa horn natin o kaya dun sa mga undernet natin. So ito yon. Siyempre yung negative, yan, nakakonect lang naman yan dun sa nakakonect lang naman yan dun sa body ground o kaya sa battery kung naglatag yan ng negative galing sa battery. So siyempre yung natin, yung module natin, yan, nakasupply din dyan yung positive. Ito, yan, nakasupply yung positive dun sa module. Tapos itong negative din ng battery. Yan, pag sinundan nyo, pumunta dun sa negative ng module. So dito, since yung natin, yung ating touch switch ay negative trigger, yung module natin, sinet natin siya sa low trigger. So dalawa kasi yan, high and low. Yan, high and low trigger. So pagka ibig sabihin, pagka low trigger, yun po yung negative. Pagka high trigger, yun po ang positive.
So kaya nilipat natin sa low trigger kasi negative trigger yung ano natin, yung ating touch switch. So yun lang po. Sana may natutunan kayo dun sa concept na sinasabi natin. Sa mga nanonood po dyan, kung gusto nyo pong tulungan ang ating channel at patuloy po tayo makapag-share ng ating idea para sa motorcycle community, pa-subscribe po tayo at pindot na rin ang notification bell para sa updated videos na ina-upload natin sa channel natin. Yun lang po at maraming salamat.